responsibility, we cannot subpoena records of a law firm. Sure, court records or communications between clients and the lawyers are up. Bobo. Wala eh. Basta namuliti ka talaga, magmumukha ka lang tanga eh. Pati ba naman yung law firm? Absolutely. May I call the Honorable Joke now? Ang hirap ano. Wag ka kasing bitter porket sinugi ka ni Pangulong Duterte. Sablay lahat ng hirit mo eh. Sa bagay, pagka bitter ka nga naman talaga, wala talaga. Again, hindi na, itong si Rufus, hindi ho ito maka-Duterte ah. Actually, binanatan niya nga yung mga abogado for not attending. Kaya lang, tama nga naman, fishing expedition na yung ginagawa nito ni Ridon. Kahit nga yung isa, yung si Flores, dilawan din yun. Ang lupit nung bumanat sa mga Duterte. Dati maka-Duterte yun, pero ang tindi ng bumanat sa mga Duterte ngayon. Pero siya rin, sinasabi niya, hindi naman kasama na yan, bakit kasama pa yan? Ewan ko kung bumabaloktot na naman kasi may pagkabalimbing yun eh. Di ba? O ito, tingnan ninyo ha, tuloy ang mini hearing. Kasi pilit talaga nila eh. Pilit talaga nilang, awan ko nga, ito pananaw ko lamang po ito ha. Pananaw ko lamang po ito na tila talagang sinasabi nila, kanila pong pinagpipilitan na umaten si BP Sara Duterte para maging circus, ika nga, yung pagdinig. Bakit? Dito, ididiin nila na hindi na makakapagsalita na maayos si BP Sara Duterte. Hindi siya makaka-defend. Kasi nga, wala naman yan eh. Hearing po yan. Kung gusto nyo nga, ipasa nyo na lang sa plenary na magkabotohan na. Pero I don't think they can do that. Kasi BP Sara is not a stupid person. Si BP Sara mautak yan. Lalong-lalo na yung mga abogado rin yan. Itong simpleng paghiwas, kung hindi pagtutol sa isang proseso sa tingin natin ay isang labag sa konstitusyon. Dahil malinaw ang punto ng kampo ni BP Sara. Ang usaping impeachment na naaayon na rin sa ating konstitusyon ay ang paglilitis ay magaganap dapat sa Senado at hindi sa Kamara. Naku po, ang linaw po noon. Kaya ang tingin nila dito, hindi ito'y simpleng pag-iimbestiga, kundi isang fishing expedition. Nangingisda ng mga ebidensya. Bakit? Wala kasi. Tandaan ninyo, the burden of proof is not doon sa inaakusa, but doon sa nag-aakusa. Wala nga ho sila eh. Kaya nila gusto mag-hearing ng ganire. Di ba? At ibabato sa Vice Presidente ang lahat. Tapos tila siya pa ang kailangan mag-prove na siya po ay inosente. At ang mas mabigat, habang pilit siyang pinasasama sa mata ng publiko, lumabas naman ang mga abogado ni BP Sara sa press con at isa-isang binara, binasag at pinahiya ang maling paratang labang sa kanya. Kaya sa video na ito, hihimayin natin isa-isa ang mga lumalabas na pahayag. Ang mga video na ito na ipapakita ko sa inyo, nako, matindi ito. At para sa mas malinaw ninyo talagang maintindihan ng bawat detalye, ini-enhance ko na rin yung audio. Kasi marami nagre-reklamo na papanood natin doon sa press con ng mga abogado. Na, bakit ganyan ng audio? Bakit malabo? Bla bla bla. Sinubutay, ganyan-ganyan. Huwag kayong mag-alala. Si Banat Bay. Basta dito sa atin, lagi nating ini-enhance yan para mas malinaw ang kanilang sinabi. Para wala nang lusot ang mga palusot. Na naman ang magpapalusot eh. At wala nang takas ang mga gustong baluktutin ng usapan. Kaya mga kababayan, manood kayo hanggang dulo dahil baka ang pinamumukad ng sa inyong paghiwas ay isa palang paninindigan labang sa maling proseso. At baka pinalabas nilang kasalanan, ang pinalalabas nilang kasalanan ay siya palang pinakamalaking butas sa buong palabas na ito. Yung palakpakan. Magandang araw sa inyo mga kababayan. At eto na nga, pag-usapan na ho natin kasi kanina ho may matinding press con after ho ng mga pinag-usapan dyan sa hearing. Kasi tila doon sa hearing, napakarami nila hong ang hanas. Para tilang mga bayot na hindi maintindihan.
Kasi supposedly, tama yung sinasabi ni Rufus, sabi niya. Akala ko ba may substance in form? Meron ng kompleto na, kaya nga pumasya na to sa mga una, pangalawa, dapat meron na pong meron ng sapat o laman ng ebidensya. Pero bakit ngayon pa lang ipapatawag ni Ridon yung SEC? Ngayon pa lang ipapatawag yung BIR at tila sinasabi niyan tagong yaman o hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara Duterte. Oh, 'yun ang sinasabi, 'di ba? Pero ang tanong, 'di ba, dineclare mo na 'yan eh. So kung dineclare mo na 'yan, yung tinatawag na sufficiency in form, kasi ganito 'yan di papaliwanag natin yung step by step process. Okay? Filing of complaint. No. Dito magfa-file. Pagkatapos referral to Committee on Justice. Okay, so i-refer na Committee on Justice. Pagkatapos nun, determination of sufficiency in form. Kumpleto ba? May verification ba? May verification ba? Tama ba ang format? Kung okay, meron. Ito pa, susunod. Determination of sufficiency in substance. Ano yun? Iba yung form, kung kompleto lang, tama ba yung pagkasulat, bla bla bla, ganyan. Ito naman, sufficiency in substance, meaning may basehan ba yung allegation? Pasok ba sa impeachable offense? Dito pa lang, malalaman mo na. Okay? Dapat may ebidensya na. Tapos may hearing and investigation stage. Ito yung madalas na nakikita sa TV. Ang problema nga, mga kababayan, ang hearing na ginagawa sa Kamara ay wala po sa konstitusyon. Dapat po kasi ang hearing ng impeachment o yung impeachment trial ay dapat po sa Senado. Pero ang nangyayari, yung hearing para bagang ginawang, kaya nga tinawag na mini trial eh. Wala pong karapatan ang kahit sino mang body ang mag-trial sa isang impeachment kung hindi ang Senado lamang. Sa bibig mismo nila nang galing, mini trial ang lumabas. So ibig sabihin, uusigin, gusto nilang umatin si VP Sara Duterte doon para kuhanan ng mga statement. Naging mini trial na. Kaya sinasabing ito ay unconstitutional. Cannot be allowed. Yan. Tumpak, lumpak, lagpak. Next question, open by the Babelat yata bang utilities pa? Sir, that to be categorical about it. So may plan kayo to question the unconstitutional procedure how. So kailan kayo mag-decide na Paulit-ulit yung tanong Ewan ko, hindi ko maintindihan, ba't di maintindihan ng mga media? Paulit-ulit yung tanong. mag-file na ng petition sa Supreme Court? And second po, ano po yung magiging action natin next? Meron pang 3 hearings pa ang Committee on Justice. So kakita na rin po ba yung sinabi natin na walang a-attend ng mga lawyers except sabi nyo nga allegation ni subpoena kayo. Walang a-attend na lawyers and even si Vice President Sara Duterte. Kasasabi number lang. one, hindi ko po sinabing may plano. Ang sinasabi ko lang po is, of course, there's always possibility. Alam nyo, maraming nagfe-frame the past few weeks. Nasabi, aakyat yung mga yan sa Supreme Court. As if it's a wrong thing, no? Yan. Our job as lawyers, Yan yung yan yung laging palabas ng mga hindot na mga media at mga dilawan, pinklawan, mga teroristang, mga ralayista, at the same time yung mga tatanga-tangang mga tanso vlogger. Aakyat na naman yan, tatakbo naman yan sa Supreme Court. Para bagang mali ang tumakbo sa Supreme Court. Tama po yun. That's the legal process to question the jurisdiction is sa Supreme Court. Di ba? Sa Supreme Court ang final arbiter. Kaya nga nasa konstitusyon natin yan. The Supreme Court is the final arbiter. Pagka hindi magkasundo pagdating sa batas, mga bagay-bagay. Kahit ito hindi nyo ba alam ito? Kuwari gumawa ng batas ang Kamara.
gumawa ng batas ang Senate. Nag-BICAM, pinirmahan ng presidente ang batas. You can question that law even if ginawa at pinirmahan yon. Ginawa ng mga mambabatas, which is the legislative, at pinirmahan ng executive to execute that law. They can, and anyone can question that particular law sa Supreme Court. And the Supreme Court has the final authority all over any, mali ata English ko dun basta any laws sa Supreme Court kini-question. Ibig sabihin, that's the right thing to do. It's not the illegal thing to do, it's the right thing to do. If there is a problem in rules, in laws, pwede kang tumakbo sa Supreme Court and ask the Supreme Court to have clarification on such matter. Kaya nga ito mga hindot na nagsasabing, ay tatakbo na naman sa Supreme Court. Ano ba? Masama ba Supreme Court? Mga animal kayo, mga put. Yun ang tama eh. Tapos sasabihin ninyo, para bagang tinatakbuhan, takot at pumupunta sa Supreme Court. Ano gusto nyo? Kayo kasi tumatakbo kayo saan? Sa karsada. Tumatakbo kayo saan? Sa media. Dahil alam nyo, bayaran ng mga media, kaya kayo takbo ng takbo sa media. O, di ba? Alam nyo, kakampihan kasi kayo. Kasi mainit ang ulo. Oo, yan ang alam nila. Alam nila eh. Dahil mainit ang ulo ng mga media sa mga Duterte dahil mayayari na naman sila. This is to protect the client and the rights of the client, no, against harassment and all of these kinds of things. And sa ngayon, ang sinasabi namin is that is always a possibility. Especially since, ulitin ko lang yung sinabi ni Attorney Sheila, our objection to the proceedings is fundamental. No, hindi to mere technicality. We are saying na ang sinasagawa ngayon ng committee, at least sa aming pananaw at sa aming posisyon, is labas na sa kapangyarihan nila dahil yung trial, mini-trial, full-blown trial is really vested upon the Senate. Ngayon, pagdating sa susunod na hearings, hindi muna kami kukomenta, ma'am, tungkol dyan. Dahil syempre, we are monitoring the developments as they come. And as lawyers, although of course, we are ready to anticipate anything and everything that comes, we are also not inclined to telegraph what we plan to do. Thank you. Ang binatuhin po, I think, from IDCs. If ever the Senate conduct the hearing, Can we expect your appearance as well the appearance of King San po? Again, I think our letter is clear. We cannot participate. Ma'am, paulit-ulit ka na po, ano? Pagpasensya nyo na, ha? Medyo mabagal lang talaga pumick up yung mga media ngayon, eh. Hindi ko alam bakit. The proceeding that we think is unconstitutional. We cannot have the Vice President appear before a body exercising a power or authority that is vested by the Constitution in another tribunal. If you notice from the letter that we sent on March 24, 20, the paragraph of that is pretty clear that considering that the requests, motions, or similar efforts aimed at obtaining evidence through processes that necessarily presuppose lawful authority, then, which in this case we believe is absent, then we cannot participate in the proceedings. This is not even something new. This is something that every lawyer questioning the jurisdiction of the court on behalf of his or her client. Medyo naiinis na si ate. Tayo na paulit-ulit kasi yung tanong, eh. Kaya paulit-ulit, eh. No more question. So since you are not aware of the jurisdiction of the
absentee, hindi niyo po comply ang any subpoena, and hindi expected si Vice President ay yun nag-appear sa House hearing mo po. Let me baka ma-misconstrue eh. What we are not recognizing is the authority or power to conduct mini trial. Now, with respect to the power of the House of Representatives to initiate in proceedings, that's stated in the Constitution. We recognize that. Again, what we do not recognize is the authority to conduct any form of trial. We can't tell you yet what will happen in the next weeks until the committee has concluded its proceedings because, as you know, the committee has just finished the hearing this afternoon, and we have yet also to receive any invitation or notice for the next hearing. But what I can tell you is that every step that we take from here on is deliberate. And those steps would be primarily to protect the interests of our client. Was it so to reiterate and Pakita natin ito ha, kasi paulit-ulit na po sila dito eh. Wala nang kwenta eh. Ito. May mga papakita lang ko sa inyo na napaka-importante na patunay na fishing expedition ito. Ito. Madam Chair. The Honorable Ridon. I wanted to return again to the matter of SALN and unexplained wealth. I understand that Ito na naman yung unexplained with. Akala mo naman hindi talaga na ipaliwanag. Hindi nyo lang maintindihan. Mahina kasi mga kukutin nyo. Congressman Chu had already moved for the subpoena of the SALNs of the Vice President. And I will also be moving for the following Ano na lang natin na ipo-forward na lang natin para kasi maraming humihingi ng kesyo subpoena about the BIR ganyan. Pero pakinggan natin tong argument po ni maganda to eh. Of subpoena duces tecum with respect to the general information sheet Yan yung subpoena to kuking. and annual financial statements of the business establishments mentioned already by the Honorable Ridon. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Madam Chair, objection. Objection, Your Honor. And my You're recognized, Honorable grounds for Rodriguez. objection. May I know Is- first why these companies registered with the SEC will be subpoenas in this record? Is there a nexus between this to the allegations in the complaint, third and fourth complaint? May we know the relevance of these corporations to the present impeachment case against the Vice President? The proponent first, Honorable Ridon, followed by the Honorable Keith Flores. Mahalaga po yung pagpapaliwanag mula sa sa mga kinita po ng mag-asawang Duterte Carpio from their own personal income, which will be reflected from the annual income tax returns. Pangalawa, mula din po doon sa mga corporate documents kung saan po sila kasali. Sapagkat doon po natin makikita kung yung pong mga other lawful income para maipakita na ang lahat po ng kanyang kinita over the course of 17 years from 2007 ay mga lehitimo pong kita mula sa sahod at mula po sa kinita mula sa propesyon at mula po sa mga negosyo. So, meron pong clear relevancy. Ito pong mga SEC documents po na ito dahil dito natin makikita kung kumita ba o hindi ito pong mga kumpanya na ito sapagkat kung kumita po ito,
maipapaliwanag ng atin pong pangalawang Pangulo at ng kanya pong mister na talaga pong kumita ng tama over the course of 17 years from other lawful income katulad ng propesyon at iba pang mga negosyo ang kanila pong pagsasama. So dito po maipapakita ng atin pong pangalawang Pangulo na hindi po unexplained wealth. Ito po nga kanyang pagkakaroon ng 88 million na net worth in 2024 kumpara po sa kanya po kinita na cumulatively sahod from 2007. Tingnan nyo to ha. Wala pa siyang proof. Wala pa siyang ebidensya, ika nga. Hihingi pa lang siya. Tapos gusto niya nang gawin dyan at ipatawag yung kung sino mang mga kailangan ipatawag. So hindi na ho ito hearing. Anong tawag na dito? Trial na ho ito. Kagaguhan na. 2024 na more or less mga 30 million to 40 million pesos lamang po, Madam Chair. The Honorable Flores. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I'm joining the objection of Congressman Rufus Rodriguez only on the following grounds, Madam Chair, that the request being made by Congressman Ridon covers periods when the respondent was not yet the Vice President, Madam Chair. I'm going back to the decision of the Supreme Court when it said that we can only file impeachment complaints against an impeachable officer for things done during the incumbency or while she is holding the impeachable office. So by requesting documents or data or figures that would include the time when she was just Vice Mayor, I think, in 2007, or Yon. holding other positions that are not yet or maybe considered impeachable, that's where my objection is, Madam Chair. Honorable Ridon, would you like to comment to that? Tama naman po yun, pero what May punto. Bakit mo kailangan hingin yung mga dokumentong hindi pa Vice President si VP Sara Duterte? Hindi pa siya impeachable nun. Vice Mayor pa lang siya. we would want to be able to see is a complete financial picture of the Vice President from the time that she commenced the public office in 2007 as a Vice Mayor up until today. That would be a proper objection with due respect if we had ended our request previous to 2022. But to be clear, I think a big chunk of all of these businesses' requests will most definitely cover up until today, Madam Chair. And more particularly, there are specific firms here which basically cover the term of the Vice President already. Geometry Security, Amianan Shores, Cable Tow are some examples. But to be clear, all of these are firms that had been listed in the 2024 SALN, which is why I think the nexus between the documents of the SALN and the corporate records is established as we speak, Madam Chair. Would you like Madam to Chair. make additional manifestation? May I secure from Congressman Ridon a statement of ultimate facts in the third and fourth complaint, which mentions these corporations? Are there any? None. There is none. None. Second, are there annexes that would show in the third and fourth complaint that would, mention and that will pertain to why you're going to ask for subpoena ducis tecum to the SSC Dotos te kumpetong kakong kekong. and for the records there? Are there annexes in the complaint? There is none. Madam Wala Chair, din. clearly this will be the biggest fishing fleet expedition. Yo, that we natumpok are mo. doing. Because it was, Yo. we only deal with ultimate facts. In fact, we are trying here to determine whether there is violation of the 6 grounds of the Constitution as stated in the two complaints. And so therefore, how Yun. can we have that? Madam Chair? Yun. So that's the first one. Secondly, did I hear from you that you want records from a law office? Yan. I heard something. Duruin because this is mo! new Duruin mo! to us. This is a surprise to us, all of us here, that they are now a subpoena for entities that are not included in the complaint. So are you saying there's something about a law office? To be clear, these are in the SALN of
the Vice President for 2023 and 2024. So I think there is nothing that prevents this committee from basically issuing subpoenas on documents that that are actually public documents, Madam Chair. No, I'm asking specifically, there was a statement, you're asking for subpoena for a law office. Yes, because our assumption is that this is an incorporated law office because it was stated as one of the business interests of the Vice President in her SALN. Aware of the privilege communication between lawyers and client? This will exactly violate the provision of privilege. You cannot subpoena law firms for representing a person either accused or in impeachment cases. How can we subpoena a law firm for acting as a lawyer for Tanga kasi. Pasensya ka na, tanga lang. Pati yung abogado, sinusubpina, lawyer nga sila eh. Anak ka ng weteng talaga. the Vice President? Can you give us a reason why we should subpoena law firms under the rules of court and under the Code of Professional Responsibility? We cannot subpoena records of a law firm. Sure, court records or communications between clients and the lawyers are Bobo. Wala eh. Basta namuliti ka talaga, magmumukha ka lang tanga eh. Pati ba naman yung law firm? absolutely privileged communications. But if this particular law firm is an incorporated entity within the Securities and Exchange Commission and had been submitting annual audited financial statements year after year and general information sheets, I don't think we are precluded as a committee, as an impeachment proceeding, from requesting these particular documents. We are not talking about conversations between the clients of Duterte Carpio or Carpio lawyers. We are talking about their financial output year on year. And to be clear, this is precisely the justification of supporters of the Vice President as to why her net worth, had ballooned to 88 million as against a computed cumulative salary of 30 to 40 million pesos. So I don't think there is reason to, in fact, object to getting all of these financial documents, whether from a corporation or whether from a law firm that is supposedly registered in the Securities and Exchange Commission. Madam Chair. May I call the Honorable Jokno? Ang hirap ano. Wag ka kasing bitter porket sinugi ka ni Pangulong Duterte. Sablay lahat ng hirit mo eh. Sa bagay, pagka bitter ka nga naman talaga, wala talaga. Perhaps it would be more prudent if we could have the motion of Representative Ridon in writing so that we can consider all the angles and the aspects to that request. I think that we would need to tread carefully when it comes to these matters, especially given the points raised by Representative Rodriguez. Motion, hearing suspended. Ang hirap ano? Mahirap talaga yan. Oh, nasuspend tuloy. In the hearing, but the House just... Oh, 'di ba? Ay kasi nga again, hindi na itong si Rufus hindi ho ito maka-Duterte Actually, binanatan niya nga yung mga abogado for not attending. Kaya lang, tama nga naman, fishing expedition na yung ginagawa nito ni Ridon. Kahit nga yung isa, yung si Flores, dilawan din yun. Ang lupit nung bumanat sa mga Duterte. Dati maka-Duterte yun, pero ang tindi ng bumanat sa mga Duterte ngayon. Pero siya rin, sinasabi niya, hindi naman kasama na yan, bakit kasama pa yan? Ewan ko kung bumabaloktot na naman kasi pagkabalimbing yun eh. Di ba? O ito, tingnan ninyo tuloy ang mini hearing. Mismo si Luis Tro nagsabi nito. O, pakinggan nyo. The Vice President has been invited to participate. She is reportedly prepared for a full-scale legal battle, a bloodbath, as it has been described, assembling a very large team of lawyers. She is apparently
ready to face the accusations and defend herself at length. And yet it appears she will not even participate. We recall the words of Justice Antonio Tiham in the previous impeachment against Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Failure to participate in the hearings before the Committee on Justice is tantamount to a culpable violation of the Constitution. Aba? Sige. Ayon sa pananaw na iyon, Ah. ang hindi pagharap sa proseso ay Ano? maaaring ituring na Na? patuloy na paglabag sa Sa? saligang batas. O, edi sige, ipasa Ang nyo na sa tanong hearing. ngayon, Ipasa nyo na sa plenary. maaari rin ba nating sabihin ito sa Vice Presidente? Pasa nyo na nga. Let us remember, the Vice President took the same oath. I do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties, Ah. preserve and defend the Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. Ayun. Lahat ho ng kawani ng gobyerno, Ay. lahat ng opisyal ng pamahalaan, Ay. iisa ang Ang. panunumpa, iisa ang pamantayan, iisa ang pananagutan. Ang panunumpang ito ay hindi lamang pangako ng panunungkulan. Ito ay panata ng pagharap sa pananagutan at paggalang sa saligang batas. Nako. Dito sa komite, susundan natin ang saligang batas. Hindi natin tatalikuran ang ating tungkulin. Iyan ang inaasahan ng taong bayan. Hindi pag-iwas, kundi pagharap. Hindi katahimikan, kundi pananagutan. Sapagkat ang panunumpa ay hindi lamang binibigkas sa simula. Ito ay pinatutunayan sa bawat pagkakataon na tayo ay sinusubok. So regardless of the participation of the Vice President, and even in her absence, this committee will proceed. We will do our duty with resolve, without hesitation, and without delay. Ayun, naku po, patay kayong bata kayo. Ladies and gentlemen, ha? Ayan na po mismo, mini hearing, ha? Midi trial. Ang bihira, oo. Alam mo, mga kababayan, ha? Ito kasi, ang problema ho dito sa mga, ano na to, sa mga tao na ito. Eh, kasi pilit talaga nila eh. Pilit talaga nilang, awan ko nga, eto, pananaw ko lamang po ito, ha? Pananaw ko lamang po ito na tila talagang sinasabi nila o kanila pong pinagpipilitan na umaten si VP Sara Duterte para maging circus, ika nga, yung pagdinig. Bakit? Dito, ididiin nila na hindi na makakapagsalita na maayos si VP Sara Duterte. Hindi siya makaka-defend. Kasi nga, wala naman yan eh. Hearing po yan. Eh, kung gusto nyo nga, di ipasa nyo na lang sa plenary na magkabotohan na. Pero I don't think they can do that. Kasi VP Sara is not a stupid person. Si VP Sara mautak yan. Lalong-lalo na yung mga abogado rin yan. Di ba? Mga abogado niya matitikas po. At sigurado ako, ang suggestion sa kanya ay hindi umattend. At hayaan na lang sa plenary. Whether magbotohan o hindi. Dahil ang tunay na trial nasa Senate. Eh sana nga magkaroon na ng trial. O magkaanuhan na talaga na magkaalaman na. Dahil ito matindi. Ang focus ng gobyernong to habang tayo ay dumadaan sa matinding pagsubok. By April or by May mawawala na tayo ng mga gas. Actually napabalita sa CNN pa nga yun, nakita ko yun eh. Di ko lang dito na screenshot eh. Pero nakita ko na hanggang kailan na lang daw po yung ating ayan oh. Dito sa BBC News, nakasulat. Pakita na nga lang natin para mas maganda.
Eto ganito nangyayari sa bansa natin. Pero habang ang ating putang inang gobyerno namumulitika, eto, ayan. Philippine declares state of emergency. Philippine has 45 days fuel left. Declaring a state of emergency from Iran war. 45 days mga kababayan. After that, expect brownout left and right. Expect pagtaas ng pagkain, ng presyo ng bilihin. Pagtaas kasi yan ng gasolina. Expect. Ngayon pa nga lang, wala pa. Meron pa supply, tumataas na eh. Pag nawalan na, naku po, scarcity mangyayari. Maniwala kasi, nakakatakot ito, nakakatakot. Tapos putang inan tong kamera na to, ang iniatupag, impeachment. Walang biro. Sabi ko sa inyo, wala talagang kwenta eh. Wala talagang kwenta, walang katuturan tong ginagawa ng kamera eh. Na alam naman natin na ito'y politika lang, di ba? Kaya nga so ngayon, ikaw na bahalang humusga. Hindi pag-attend, kasalanan ba? O pagtanggi sa maling proseso, paninindigan. Kasi kung ang hearing ay mali sa umpisa pa lang, bakit ka sasali sa laro na nakaset up na laban sa'yo para talagang idiin ka? At kung ang sagot ng kampo niya ay malinaw, bakit parang sila pa ang pinalalabas na masama? Kasi nga po, para lamang sa perception, PR, na hindi sumasagot si BP Sara Duterte. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ng mga bayarang media.